Maayong gabi sa makausa mga igsoon, ang Dios padayon nga lipay kanato niining matahom nga kagabion o karon mga igsoon, padayon ta nga dayig magapasalamat sa atong Ginoo. Let's worship God. Hallelujah. He is our all. Amen. You are my all in all. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all and all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all and all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Praise the Lord. Most gracious Heavenly Father, we open up your service tonight. Continue to bless us and continue to pour out heavenly wisdom and understanding. Seal with your precious blood all the victory, even the healing of our body. In the name of Jesus. Amen and amen. Mayong gabi sa makausay igsoon, Brother Joy, Sister Madel, Sister Karen, Sister Sonia, Sister Esther Silmar. Amen. Thank you for watching. Ang Diyos magapanalangin. Mayla masadlan, mayong gabi. Praise God. Ang Diyos padayon nga magalig-on kanato. Amen. He is our all in all. My brethren, walay lain. Amen. Ang ato alamang Dios. Amen. Nga maoy padayon nga nagalig-on kanato nining matahom nga kagabion. And we know mga igsoon that God will continue to make a way. Even in this dark hour of our life, we are all locked down. There is a dapit mga igsoon nga sa matag panimalay nato apan naakitay kagawasan sa pagdayeg, natay kagawasan sa paglipay, because God always make a way. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for its new day, He will make a way. He will make a way. By a road away of the wilderness, He'll lead me. In rivers and the desert will I see. Heaven and earth will fade,
but His words will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for its new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He'll lead me. And rivers and the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for its new day, He will make a way. He will make a way. With the love and strength for its new day, He will make a way. He will make a way. Praise God, mayong gabi sa tanan mga kaigsuonan og dalay ko ng Diyos, Sister Felmy og Sister Marites Kasilagan. Thank you for watching. Ang Dios magapanalangin kanato og padayon siya nga nagalig-on kanato nining matahom nga kagabhion igsuon. Amen. Og ato ang padayon nga ginakatunan ang ikalima nga series mga igsuon, mao ang atong pag-overcome no sa discontent, kani nga espiritu mga igsuon nga kaning dili bitaw kontento. Ato ang ginahisgutan mga igsuon, adunay duha ka bahin niini, adunay positive side ug adunay usab negative side. Ang positive side is padayon kita maningkamot nga mabuhat nga galamiton sa atong Ginoo, mabuhat kitang productive, whatever ang gift nga gihatag sa Dios sa atoa, atong gina-develop mga igsoon. Og nga ang negative side usab kadtong mga espiritu sa dili ka kontento sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen. Og ang atong ginapuna pirmi ang mga negatibong butang nga diin na dili kita mga igsoon magmalampuson, no? O nga wa kitay kalipay. Amen. O Brother Sammy Brasa, thank you for watching. Noted brother, ato ang pagadadon unya, no? Ang ato ang mga pag-ampo nga kaning COVID-19 muhunong na. Ato ang gina-discuss sa mga previous topics nato mga igsoon nga ang katuyuan sa Ginoo sa atong tanan nga ma-reassess nato ang ato ang faith dinha kaniya og kung ang matag-usa, no, mobalik sa ato ang pagtuo, pag-alagad sa atong Ginoo mga igsoon, dali ra kaayo ni pahunungon sa Dios. O ang iyahang ginatanaw ang sincerity sa atong kasing-kasing, o nga bisan pa man nga diin kitang tanan magkahiusa gayud, no, nga musubmit dinha sa kabubuton sa Dios, o nga magapadayon sa pag-inampuay, pagdinasigay, o nga mabuhat nga panalangin sa matag usa. Amen. Sama sa ginabuhat, no, sa atong mga kaigsuonan, sila Ate Juliet Bacos nga walay puas sa pagtabang sa mga kaigsuonan nga deprived karong mga panahon na, ug salamat kayo nga diin na padayon gina-sustain sa Ginoo. Og nga pinaagi sa ato ang attitude mga igsuon og submission, og nga makita sa Ginoo ang sincerity sa ato ang mga kasing-kasing, og nga ato ang gina-connect o gina-align ngadto sa principles of the kingdom of God, ang ato ang pag-alagad mga igsoon
nan makakaplag kita og tinuod nga katubagan kung dili man mga igsoon sa gawas, no, biyan sa ato ang kontrol ang katubagan nga igrant sa Ginoo, but definitely in every home of a Christian believers of Christ na ay provision, na ay gitawag nato og protection, og naa dinha mga igsoon ang gitawag nato peace, no, inner peace nga din atong nadawatan karon niining ato ang na-encounter nga pandemic mga igsoon, og nga kani siya nga nagakupot kanato nga espiritu, the spirit of the air nga dili nato kontrolado, even we don't know who is the carrier. Ang ato alang yun gahom sa Dios, ang iyahang pangalan nga atong gisulob, ug ang ato ang pagsalig kaniya pinaagi sa atong pag-allow sa dominion sa balaang espiritu sa Dios, nan padayon siya nga magalig-on kanato, padayon siya magahatag og provision, bisan pa man divine protection kanato. And sa diri sa Davao mga igsoon, si Mayor Sara, no, Duterte Carpio nag declare, no, a day of mourning nga diin adlaw sa kasub-anan, og nga kana siya throughout this year, no, sa tibuok tuig niining 2020. That is a sign of humility, acknowledging that we can do nothing without the dominion of God, without the kana bang pag-manage, no, sa mga pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, og nga walay lain mga igsoon nga ato ang ginakorek karon ang ato ang right attitude before God, ang ato ang attitude nga makorek or ma-align dinha sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga padayon ta naglinig unay, Nanay Linda Alia, padayon ta nga nagdinasigay, padayon ta nga nag-inampuay, padayon ta nga nag-encourage sa matag usa, tungod kay pinaagi lamang niini nga ang mga anak sa Dios karon damor nga musiga ang suga nato. Ang gusto sa Dios karon mga kaigsuonan nga ang suga nga gidala sa mga anak niya, no, ang katong mga tao nga nagsubmit nga sa atong Ginoo og nangalagad og nga ato ang gialaw ang balaang espiritu nga maoy magapamuhat, no, sa ato ang kinabuhi. Makita nato mga igsoon nga dinha siya malipay, tungod kay ang matag usa kanato Sister Bibi Ando, makita niya nga malipayon, unya padayon ta nga naga-share sa iyang pulong, unya kamupod padayon pud nga naga-share sa video nga inyong nakita. So moabot siya ngadto sa mga matagbalay, labi na tong mga kaigsuonan nga wala karon, no, sa pag-alagad sa atong Ginoo, nawad-an silang pagtuo sa Dios, o nga naa sa ilaha nga espiritu kasuko, kahiubos, okay, kasina, okay, kaguol, kahadlok, o nga kaning discontent kaning atong ginaistoryahan karon. So makita man ninyo kung unsa nga kaimportante ang mga topic nga ato ang ginahisgutan mga igsoon. It is really aligned, no, to the situation of our life right now, o nga gikinahanglan lang natong sabton, no, ang pagpadayag sa Dios sa katuyuan niya nga kitang tanan moadto sa paghinulsol. Ang iyahang point diri karon mga igsoon nga ang tanan nga mga wala nagsalig sa Ginoo mobalik sa iya, maghinulsol sa iya, o nga kita nga mga nagadala sa kahayag sa Ginoo, damor natong isabwag na didto sa mga kabalayan nga wala pa nakaabot ang mensahe sa Dios, ang inyong mga amigo sa amigo, no, nga sa inyong i-share o makaabot kaning mga mensahe nato dito, dili lang sa akoa apan sa mga kapasturan po nato mga igsoon, because we have different, no, gitawag nato different topics nga ato ang ginadiscuss, o nga kaning tanan alang sa paglig-on sa atong kalag, labaw sa tanan, beyond niining ato ang lawas nun nga tawhanon nga bahin, no, ang ato ang ginapatuhop dili lang dinha taman sa ato ang lawas nun kay nga bahin, kay kung once nga mamatay kita mga igsoon kaning ato ang lawas moadto naman ni siya sa pagkadunot, balik man ni dito sa yuta, apan ang atong kalag nga maoy inner man, no, nga gibuhat sa atong Ginoo maoy matubang sa iyaha. Okay, so mo ni ang ato ang ginatagaan og dakong importansya
nga ato ang ma-equip ug mapakaon kanunay ang ato ang kalag tungod kay pinaagi lang diini Albert, no, Brad Albert Rose, pinaagi lang sa pagpakaon sa atong kalag, nga diin malig-on kita sa atong Ginoo og nga the more siya nga naay dominion sa ato. Kay ang pagpuyo sa Dios, no, sa ato, isip kita ang iyang templo, naa dinha sa atong pagtuo o nga padayon natong gina-feed in sa iyang pulong, tungod kay ang pulong niya nga atong ginakaon mo na connection nato sa iya nga nagasalig kita kaniya, nagalaom kita kaniya, nagamahal kita sa atong Dios, kinasabtan nato dinha, no, Sister Lilma Padaw o nga Brother Ramon Mabaslay, nga ang atong Ginoo padayon nga nagakalipay sa atong kinabuhi o nga padayon siyang magapamuhat kanato tungod kay atong ginakaon ang iyang pulong, siya na nga nagalig-on kanato. Okay, so it's very important, my brethren, really, no, nga kitang tanan spiritually strong sa atong Ginoo, labi na karon nga physically ang ato ang life is put on four corners of our home. Gibutang kita, gilak-in kita, gilockdown kita niining atong panimalay og physically dili nato may stretch out but karon ang Dios naghatag kanato spiritually nga atong ma-stretch out ang ato ang espiritu dina sa atong Ginoo ug damor ta ma-equip, no, sa atong pagtuo kaniya pagsalig kaniya igsoon. Praise God. So ang atong first part nga atong gihisgutan niining atong topic kagahapon, atong nasayran mga igsoon nga sa gikaingon ko na kaning iyahang classification na ay positive ug napoy negative. Ang positive side, nagahatag kanato mga igsoon og panahon nga mo improve kita nga damor pata gamiton, no, sa ato ang Ginoo og naay mga panultihon nga discontent is the first step in the progress of a man or a nation. So moning unang hakbang nga kita mo establish sa atong pagkatao ug bisan pa man ang atong nasod igsoon og necessity kini sa progress, ikinahanglan nga naa ni siya nga lamas aron nga mo improve ang tao. Kay kung wala ning discontent mga igsoon, ang dili mo improve ang tao. Pero atong hisayran pod sa other side, no, nga kung ang ato ang pagka-discontento ngadto sa atong Ginoo, na di ta kontento sa iyang tabang, di ta kontento sa iyahang gibuhat sa atong kinabuhi, no, mo na atong i-align kay mo ni nahitabo karon nga gi-lockdown kita tungod kay discontent kita sa ato ang pagsalig sa Dios o nga atong gitagaan og dakong pagtagad ang atong kaugalingong kahibalo o nga wala tay gihatag nga dakong trust sa atong Ginoo o nga na atong gitagaan og dakong gahom ang atong kaugalingong kaalam, inay nga kaalam sa Dios. Og nga siya nagaingon nga unahon ang iyang gingharian og ang iyang pagkamatarong og ang tanan igadugan lang sa Dios, pero ang atong gibuhat giuna nato ang atong kaugalingon, no, kaugalingon natong pagpaningkamot without aligning to the will of God, kaugalingon natong pagtrabaho, pag-improve sa atong life, o nga ang atong purpose is to satisfy our soul, ang ato ang kalag, ang ato ang lawas nga mabuhat kitang inila, mabuhat kitang gikahadlukan, mabuhat kitang nagkangkir, no, even the world. Muna atong ambisyon, no, kung wala ta makontinto sa gahom sa Dios o sa iyang panalangin. Kaya ato ang kaugalingong kahibol atong giuna. Okay, so it's very clear mga igsoon nga naay gitawag nato nga danger ni ini nga espiritu. Tungod kay kani siya really affects the relationship, no, between man and God. So kung kani siya atong ipairal mga igsoon, mabuhat nga dili ta makagawas ni ini nga trap, no, sa ato ang kinabuhi. So makita nato nga gisaysay ni Paul dinha sa Ephesians, no, 5 nga kaning gitawag nato og mga spirit, no, sa kani mahulog mo gid siya kadalo kana bitaw dili ka kontento, no. Atong ginisgutan karon katong negative side, no,
atong gina-establish mga igsoon sumala sa pulong sa Ginoo nga maalay nato nga mobalik ta ngadto sa pagsalig sa atong Ginoo. Amen. So it's very important mga igsoon nga i-allow nato iyang pulong para nga makahatag og guide ang Espiritu Santo. Without entrusting our life to God, dili man maka-empower ang iyang word sa atoa. Okay, muna importante gyud ang Espiritu sa Dios. Importante gyud ang ato ang humility sa pagdawat sa iyang pulong para nga makapamuhat siya sa atoa. Alright, it's very clear. So sige ngon dia, fornication, uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saved, no? Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Ephesians 5:3-4. Ephesians 5:5, for this you know, that no warmongers, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater, no, had any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So atong gisaysay ni Pablo mga igsoon nga kani alang kanato kay inyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makilawason o mahugaw o taong dalo, no, nga sa ato pa tigsimbag mga Dios wala gayud siya mapanunod sa gingharian ni Kristo. Alright, so it's very clear pag kani nga attitude, no, nga ato ang mabatunan walay luna dinha sa atong Ginoo, and kani siya nag-connect ngadto sa discontentment. Okay, so ato ang nasayran pod mga igsoon nga kani siya nanukad, no, sa gitawag nato mga igsoon nga pagsakit or pag kana bang makadaot sa atong kaugalingon mismo, it hurts ourselves mga igsoon. He who is content can never be ruined. Okay, he is richest who is content with the less. Unsa pa, the contented man is never poor, the discontented never rich. So diri ginahatag ang emphasis kung kontento ka mga igsoon nan ikaw ang dato. Okay, kay kung katong mayong ka nga tao nga dili kontento maskin pagdaghan na kay siya kabtangan, dili gyud na siya dato kay di man siya kontento. It's a principles in our mind mga igsoon. So godliness with contentment is great gain. Ang atong pagkamatarong, no, uban sa ato ang pagkakontento sa mga panalangin sa Dios nga atong gipasalamatan, nagahatag kanig dakong kadaugan kanato. So attitude siya of our mind wherein we give our trust to God. So munay kalahian sa anak sa Dios nga diin madako man or magamay, no, ang ato ang na-receive nga panalangin, ato ang hibaw-an igsoon nga padayon natong ginabalik sa Dios ang pagpasalamat og makita nato level by level damor nga iyang gina-entrust ka nato, iyang ginapiyal ka nato ang mga butang mga igsoon nga galibel up pod para damor nga mabuhat ang galamiton sa gingharian sa Ginoo. So everything sa ato ang nag-evolve, no, sa ato ang life as a person, labi na nga kita nagasalig sa atong Ginoo Sister Norilyn, no, makita nato mga igsoon nga the more nga i-entrust sa Dios ang iyahang gitawag nga pag-manage sa atong kinabuhi, ang iyahang pag-dominar sa atong kinabuhi. So lahi siya kaysa didto sa kanang ato lang kaugalingon nga pagpanabot, no? Kay pag once nga atong kaugalingon pagpanabot, usually gina-take man gyud nato ang glory. O nya makita nato nga pag once nga gina-take nato ang glory, makita nato wala siya real happiness inside. Kana bang maktingala lang ka nga at the end of the day, mura dili ka satisfied, no, sa kalipay nga imong nadawatan, di ka kontento. Pero pag imong ihatag sa Ginoo, maskin pa man og dili mo praise ang mga tao, ang Ginoo grabe ka kalipay sa imo. Naaman siya sa imong sulod, muna mabatyagan nimo ang real peace, real love, real joy nga gikan sa Espiritu sa Dios. Tungod kay siya man ang imuhang gipataas. Siya ang imong gihimaya, no? Siya imong gipasalamatan. Okay? So atong gina-reflect mga igsoon dinhi ang right attitude of a Christian nga labi na karon mga igsoon ini nga situation nga gikinahanglan mo reflect sa ato ang attitude of kana bang
mapasalamaton igsoon. Grateful ta sa ato ang Ginoo, and padayon ta nga trust sa iya despite nga maybe ang uban kay isa pa lang naka-receive og tabang gikan sa government, ang uban wala pa gid ka-receive og tabang. Pero wala man ta basagdi sa atong Ginoo, right? Gina-sustain man niya ang ato ang needs, ang ato ang basic, no, nga needs. Tungod kay ang atong Ginoo is God of sustainability. Di kita niya pasagdan tungod kay ang atong unang ginatawag siya. Okay, siya atong ginapasalamatan, siya atong ginaampuan, siya atong ginasaligan. It's a principles of trusting God before, no, diri sa ato ang mga kaigsuonan, sa atong mga kasilinganan, diri sa atong gobyerno. Pag once nga ang imong mind gi-control, no, dinha sa gingharian sa Dios, sa kingdom of God mindset, nan Sister Vivian Castillo, dili ka mabalaka tungod kay ang ato ang provider isang hari. Unya pag mayong kag naa ka bilong sa hari, naa ba ay kagutmanan sa hari, when in fact in the kingdom of God there is no crisis. Pag bilong ka sa gingharian sa Dios, really walay crisis din ha. Mo nay tinuod, no, mo nang ginapare-assess sa Dios karon ang ato ang level of faith, ang ato ang gitawag nato og connection sa iyaha, asa na ta dapit. No, ginapare-assess sa Dios karon, gi-lockdown ta para makamuni-muni ta, makapamalandong ta tuod, no, unsa man ako kamahal ang Dios sa akong kinabuhi, unsa gud ka dako ang akong pagtuo sa iya, unsa gyud kadako ang mga butang nga nabuhat na nako sa pag-fulfill sa iyang assignment sa akong kinabuhi. Kani nga mga questions mga igsoon manukad sa who are you? Who am I? Okay, kinsa man tuod ko? Kinsa may nagbuhat sa ako? Unsa may purpose nako nang nag-exist ko niining kalibutan? Asa man ko padulong? Kani nga mga pangutana mga igsoon, makaplagan lang nato sa Bible, o kapag maghisgot na ta sa gingharian sa Dios tungod kay si Jesus Christ sa iyang pag-ani Sister Vivian, wala siya laing ginahisgutan kundi gingharian sa Dios. Okay, wa pa siya naghisgot diri og religion. Wala gyud siya naga-emphasize no og religion. Okay, sa iyahang pag-anhi kundi government, gingharian. So, pag once nga mo align ta sa gingharian sa Dios, really there is no crisis in the kingdom of God. Mo nang ang iyaha lang giingon, no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Okay? And forgive us, okay, our debt as we forgive those, no, ato ang napasakitan, ato tay kasipyatan. So, gina-reconcile sa Dios ang right attitude of, okay, a mindset nga diin kita nakabaton sa diyang atong gisurrender ang atong kinabuhi sa atong Ginoo. So once you give your life to Jesus, you will understand that your life is already controlled by God. No? Unsa may principle sa gingharian sa Dios imong gina-align. O nga didto nagaingon ang Ginoo nga sa gingharian sa Dios sa diyang atong nasabtan nga mo ni atong gibasa ganina mga igsoon, okay, nga walay pakighilawas, no? Ang tanang kahugaw, kadalo, ayaw gayud ninyo kini paghisguti, sa kahisgutan lang gani. Sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay kundi himuha hinuon ninyo ang pagpasalamat. Okay, so right attitude of giving thanks to God. Kay inyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makihilawason, mahugaw, tawong dalo nga sa ato patig simbag mga Dios-Dios, wala gyud siya mapanudlan or mapanunod sa gingharian ni Kristo. So we are talking about the kingdom of God og kani siya iyahang gihatag nga panag-ingnan. Unsa pa? Colossians 3:5, busa patyan ninyo ang mga yutan-ong butang diha sa sulod ninyo. Unsa man na? Pakighilawas, kahugaw, pangibog, nga unodnon, daotang tinguha, og ang kadalo nga mao'y pagsimbag mga Dios-Dios. So, ang Ginoo masuko gid ani nga mga attitude. Og kani siya mga igsoon mo'y nagkontrol sa spirit of discontent. Di ba? Makighilawas. Di ka kontento sa imuhang kapartner, sa imong asawa. Ngita pa man kaglain.
Di ba? Oh, kanang materialistic. Okay? Na kay imuhang kuan di pagi ka kontento, gusto pa gid mo. Di ba? So, I mean, kanang tanan dili na siya naa sa gingharian sa Dios. Alright? So gusto sa Ginoo nga ato ang pagabantayan, ang ato ang kinabuhi igsoon nga ma-align dinha sa iyaha. So ato ang naisgutan ang tanan nga mga gitawag natog bantayanan, no? Dinha sa ato ang paggawi nga dili ta masisalaag niya ng espiritu of discontentment. Okay? So karon ato ang gisgutan nga mga igsoon ang atong pagtuo sa Dios nga diin magmadaugon kita ni ana nga espiritu. So si Jesus Christ pinaagi siyang pagtudlo, ginatagaan kitag panag-ingnan mga igsoon nga ang atong kinabuhi, no, o nga unsang importante kaayo niini sa atong kinabuhi nga may atong unahon o nga ato ang tagaan og emphasis through the word of God. In Luke 12:13, here's the word of the Lord. Siya nagaingon, "And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me." So, naay usa ka tao nga kauban sa panon, no? Sa dihang naga-minister ang atong Ginoo. Ug siya naging magmatutudlo, sultihirang ako ang igsoong lalaki nga bahinan niya ako sa kanang kabilin or ang ilang inheritance, no? Kani usually ang mga magsuon sa dihang ang ilahang ginikanan mo taliwan na nana sila gitawag nga mga panulundon. Kung naay panulundon nga yuta o niya bahin-bahino na nila. Okay? Ang uban niya magpinatyanay tungod kay naay uban nga greedy kaayo sa kabtangan. Sama ni ini nga gitagaan og emphasis. Ang usa ka tawo nga naghangyo nga ingna ra gunang ako ang igsuon nga bahinan ko niya sa kabilin nga gihatag sa amo ang ginikanan. And si Ginoong Hesus mitubag kaniya, "Uy tawo, kinsa bay naghimo kanako nga maghuhukom o magbabahin sa inyong kabtangan?" Og siya miingon kanila, "Magmatngon kamo." Okay? Og likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo. Kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Ang atong kinabuhi wala na sandig dinha sa kadagaya, abundance of life. Okay? Pero ang atong panulundon muni atong bantayan, ha? Kana siya iyang gi-emphasize nga ang kaning material things wala din na nasandig ang imong kinabuhi. Kay dili na mo tumong sa Ginoo. Ang tumong sa Ginoo igsoon, okay, lahi kaysa sa atong gihuna-huna nga moy atong ginapaningkamutan karon. Di ba? Ang nahitabo sa mga tao naningkamot siya nga makakuha og daghang mga properties para nga pag-abot sa time iyahan na siyang ma-preserve og daghan siya og security sa iyahang life nga dili siya basta-basta mahubsan pag-abot sa mga kalamidad. Pero karon daghan og naka matngon nga kana daay nga mga butanga dili siya mo'y importante sa panahon karon. Okay, so gipakita lang sa Ginoo sama niini nga iyahang giingon, no, nga likayan nato ang tanang dagway sa kadalo kay ang kinabuhi sa tawo wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Okay? Og iyang gigusgunin sila sa usa ka sambingay. So na siya parables nga giingon. Ang yuta sa usa ka tawong dato mihatag og daghang abot. Okay? Og namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, "Unsa may akong buhaton? Kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot." So grabe ka abundance ang iyang life. No, nga wala siya kabutangan sa iyang mga butang. Og na siya miingon. Okay? Dari sa Luke 12:18. Og siya miingon, "Ang akong buhaton mao kini. Akong gubaon ang akong mga budiga." Okay? Og tukuron ko ang labi pang dagko. Og sulod niini, tipigan ko ang akong tanang abot og mga kabtangan. Ha? So Sister Bernilyn, ang gibuhat aning tawo kay daghan man kay siya bahandi. Wa na siya kabutangan. Iyang giguba og gipadak-an niya iyang budiga. Okay? Og nga iyahang ibutang ngadto tanan ang iyang kabtangan. So na siya
gitawag nato nga septines sa iyahang mga kabtangan, gisulod niya didto. Alright? Ug unya, nawang attitude wala may problema actually to. Katong kabtangan, wala to problema. No? May problema dako imong kabtangan. Ang attitude, how you assess sa imong gugma ni anang kabtangan nga naa sa imuha. Ang giingon sa Ginoo nga dili mo oy basihan sa atong kinabuhi kining atong kabtangan. Okay? Unsay ang giingon? Og unya magaingon ako sa akong kalag. Gitagan-an na ikaw ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. So preparation for the succeeding years. Okay, ang future niya. Di ba karon mo atong ginapangandaman ang future nato. O nya, di ba gikuan ra man na sa Ginoo dito sa Matthew 6:34. Na di ta magkabalaka ng ugma, pasagdi na sa problema sa iya. Okay? Pero walay problema ang pag-prepare sa future. Really. Tungod kay gitagaan tag wisdom sa Ginoo. Pero the way how we handle og ang atong attitude ni ana Sister Bernilyn, Nanay Linda, sa atong pag-prepare sa atong future, mao'y atong bantayan. Okay? Ana siya, og ako magaingon sa akong kalag, gitagan-an ko ikaw ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, magsadya ka. Ikita mo? Nakafocus siya sa iyang kaugalingon. Maglipay siya, magsadya siya, okay, magtagbaw siya sa tanan nga kadagaya sa iyang kinabuhi. Pero ang tubag sa Ginoo, apan ang Dios miingon kaniya, uy, buang-buang, karong gabi una, ang imong kalag pagakuhaon, gikan kanimo. O kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana, okay? Maingon ni ana ang nagatigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon apan dili bahandianon ngadto sa Dios. My brethren, wala gyoy problema ni anang kabtangan nga imong i-prepare, ni anang kabtangan nga imong paningkamutan nga ma-establish, okay, para sa imong future, but see to it nga kana nga kabtangan na align sa buluhaton sa atong Ginoo, na align sa gingharian sa Dios, Brother Romel. Okay? Na align sa iyahang plano sa atong kinabuhi. Muta akong gibuhian nga question ganina, who are you? Who am I? Kinsa may nagbuhat sa ako Unsa may purpose nga gibuhat ko? Asa man ko padulong? Ang Ginoo is very concerned of our life, eternal life. Mobitaw siya na ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Walay laing tumong ang Dios sa atong kinabuhi, Sister Karen, nga makakaplag kitag kinabuhi nga walay katapusan. Munay ang gisaad, munay atong ginapaningkamutan, munay atong gisunod, sumala sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mensahe diri sa Lucas 12:8, naga-remind kanatong tanan nga ang mga bahandi ni ining kalibutana kung alang lang sa katagbawan sa atong kaugalingon o dili alang sa pagpalambo o paghimaya sa atong Ginoo, nan kaalautan ang padulngan, kamatayon. Apan kung kani nga mga butang nga atong gipangandaman para sa pagpalambo sa buluhaton o gingharian sa Dios, while you are doing that, you enjoy with real love, with real joy, with real peace in your life. So lahi siya nga kalipay kaysa sa kaugalingon lang nimong pagpaningkamot nga anytime pwede kuhaon, pwede bawion. O nya sa mamatay ka kinsa may manunod ni ana, mo tigiingon niya. Okay? So it's very important to understand mga igsoon nga ang atong pagatigumon nga bahandi alang sa kahimayaan sa Dios ngadto sa iyahang purpose, dili sa atong katagbawan, sa atong kaugalingon. Okay? So, ang Dios nagahatag mga igsoon og panag-ingnan nga kita kinahanglan magaplastar ni anang mga bandianon nga butang alang sa langit. Okay? Tungod kay kaning yutan-on nga mga butang igsoon, pwede siyang makawat, pwede siyang tayaon,
no? Madaot lang ni siya. Unsay gingon sa Matthew 6:19? Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo. Okay? Dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot, og diin ang mga kawatan nagapanagsaka og nagapangawat. So walay gitawag natong security really in our treasures of this earth. No? Maski unsaon pa natong proteksyon na, protektar. Mawala na siya, tayao na siya, maguba na siya. Okay? Subject for change. So, changes. Okay? Unsa pa, no? Ang iyahang ginahatagan og panag-ingnan. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust do corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Hinunua ang iyang giingon, pagtigom kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, diin walay tangkob ni taya nga magakutkot, og diin walay mga kawatan nga magapanasaka og mga mangawat, maghilabot. Okay? Muna Sister Karen, ang atong ginapaningkamutan, no, ga investment alang sa kahimayaan sa Dios, alang sa pagpalambo sa iyahang buluhaton, alang, no, sa ato ang pag-encourage sa uban, alang sa tinabangay nga kitang tanan makalahutay sa pag-alagad sa atong Ginoo. O nga diin ang tinuod nga gugma sa Dios makita sa matag usa, ang tinuod nga kalipay ug kalinaw sa atong pagkinabuhi makita sa matag usa. Why we are locked down right now in this place, in our home? Because God wants us to remind nga ang atong ginahuna treasures of this earth, katagbawan sa atong kaugalingon, mao na grabe, ang atong mga airplanes sa ilahang promo a year before, naanay piso pair, nga ang mga tao gabantay ni ana maison para maka-avail, tungod kay gusto pud nato nga mulaling hayaw musuroy sa tibuok kalibutan. Walay problema ana, my brethren, walay question ni ana. Pero ang atong una nga pagahuna-hunaon, kingharian sa Dios, kingdom of God. Ang gingon ni Jesus Christ, no, Matthew 6:33, unahon ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong, kay ang tanan igadugang sa Dios. Ang nahitabo sa tao, giuna nato ang atong katagbawan, ulahi ang Dios. Maka-remember lang ta sa iya ha pag naay problema. Maka-remember lang ta sa iya ha, makasimba lang ta pag naanay problema. Pero pag wa pagani problema o kalipay pagani, no, mo to'y nahitabo nga ang atong ginasimba, simba magapon ta sa Domingo. Pero di dito sa Ginoo, dito sa sabungan. Paska nagana dito maghuot ang mga sakyanan. Okay? So, di mang anong naigo man to sa COVID-19. Nabulabog man to pila ka isa ka semana ang taon to mga gipang trace dito paska naghana atong na-contaminate dito. Tungod kay of course, no, wala ta kabalo og kinsang carrier sa virus o dikit-dikit ang mga tao. Pero naapod siya reminder nga ang mga tao nga naa dito, okay, wala ko ingon nga nag-condemn sa inyo ha mga igsoon kung naaman mo dito, nakaadto mo dito, pero nag-remind lang ang Ginoo, tagaipod og panahon siya. Alright? Labi na nga iyahang adlaw, no? Panahon nga atong ihatag sa Ginoo, tagaan na tugahin ang Dios. O karon iyahang hatag sa ato ang hunahuna nga makapamalandong ta. Unsa man ang imuhang purpose sa imong kinabuhi. Unsa man ang imong gipaningkamutan. Alright? Asa man ka padulong. Unsa may imuhang gipangandaman pag once nga mamatay ka niining kalibutan. Ang imo bang hunahuna nga pag once nga mamatay ka, wala na, human na, pahulay na. Dili man na inaana ang purpose sa Dios. Kaya iyang purpose makakaplag kita niya ng kinabuhi nga walay katapusan. Praise God. So iyahang ginahatag ang mga pulong niya nga magapalig-on kanato nga ato ang paningkamutan nga moy atong unahon. Si Pedro mga igsoon sa 1 Peter 1:4 siya nagaingon, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot. Okay? Dili mabuling, dili malawos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo. So kani siya Brad Michael, naga-emphasize ka nato sa mga gitawag nato characteristic of a Christian nga mo'y atong gina-preserve. When in fact, sa dihang atong ialaw ang dominion sa balaang espiritu sa atong kinabuhi, atong ginatugutan siya nga mamunga, katong siyam kabunga, gugma, kalipay, kalinaw, pagpugong, pagpaubos, pagtuo, di ba? Kana nga mga attitude nga atong gina-preserve. Alright? Nga ato ang madala o ma-apply sa matag gutlo sa atong kinabuhi. Tungod kay kanisiya, mao'y nagahatag mga igsoon sa atoa sa mga panglantaw nga langitnon. Tungod kay ang atong ginatan-aw pirmi ang paglaom nga gisaad sa Dios. Alright? O nga atong gina-establish ka na pinaagi sa pagtuo. Tungod kay in physical norms, wa man nato makita personally ang atong Dios, o nga na-connect kita kaniya pinaagi sa pagtuo, o ang pagtuo nanukad sa pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Sa nakadungog ka sa pulong, imong giablihan imong kasing-kasing, ning tuo ka din na kaniya, o nga na-convert ka, imong gihatag ang imong kinabuhi, nag-surrender ka siyang nangalagad ka kaniya, nagakupot ka karon sa paglaom. Tungod kay ang Dios nagasaad nga kung ang atong kinabuhi ihatag sa atong Ginoo, nan makakaplag kita og kinabuhi nga walay katapusan. Gidaog na niya ang kamatayon, so beyond the grave, we will continue to serve the Lord. Amen. O nga padayon kita mga igsoon nga nagatan-aw niya. So kani nga mga promises, may atong ginakuptan, no? May ato ang gina-preserve sa atong kinabuhi. In Matthew 6:21, siya nagaingon, "For where your treasure is," nasa attitude. Kinsa may mong gitagal priority. Okay? "There will your heart be also." Asa gani ang imong, no, bahandi. Kinsa man ang imong bahandi karon. So ang Ginoo naghatag kanato og assessment sa atong kinabuhi. Who is your treasure? Nga imuhang gitagaan og dakong priority. Ang pulong sa Ginoo nagaingon unahon iyang gingharian ug iyang pagkamatarong. Praise God, ug ang tanan igadugang lang. Katubang idugang lang niya mo imuhang treasure karon, mo imuhang ginakuptan nga mahadlok kang mawala, mo imong gipaningkamutan, mo imong gi-overtimean, mo imuhang gisakripisyuhan sa imong kinabuhi, or ang gingharian sa Dios. Praise God. Atong ginabalik-balik ni si Sister Judith Malaki ang kaning attitude of a mindset in the kingdom of the Lord. Because in the kingdom of God, it is a governance of a king, which is Jesus Christ. O kita nga mga anak niya, pag once nga naata dinha nga mindset, naata dinha nga panghuna-una, bilong ta sa gingharian sa Dios. Wala man dinhay crisis. Walay kabalaka, walay kahadlok dinha, lunlon kalipay, kalinaw. Okay? Hallelujah. Puno sa gugma. Amen. Nga mo'y naga-empower ni anak nga dapit si Sister Maymie. Alright? Nga maskin paman og asa kang dapit sa kalibutan. Pag once nga naa ka sa gingharian sa Dios, kabahin ka sa iyang promesa. Alright? Ang imong kumpiyansa naa sa iya ka siyang hari. Di ka pasagdan, protektado ka, and you can declare pag anak ka sa hari, ang iyahang mga sundalo, mga anghel, imo mapunang sundalo. Muna we can declare the angel of God is protecting us. Pag naaning COVID-19, Brad Jonas, Rodilia, you can declare, Lord God, let your angel protect me. Sister Chana May Sakili, praise God, you can claim if you are a daughter of God, if you are sealed in the name of the Lord. Pag isulob nimo si Kristo sa imong kinabuhi, Sister Sonia, hallelujah, praise God. A military or the soldier of the king, no, ang iyahang mga sundalo, ang mga anghel, sundalo po na nimo kay anak man kaniya. Praise God. Ang iya lang gusto, unahon na to atong panguna-una diha kaniya nga kita kabahin sa gingharian sa Dios. Pero kung maguna-unaan po ka nga lagi, apil ko anong kingharian, pero wala man kaning sunod. Faith without work is dead. Unsa man pagsunod sa iyang kingharian, di ba? Ingon sang Ginoo, except a man be born again of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So we need to drive, no, our way to the kingdom of God through faith, repentance, and you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Amen. Bautismo sa tubig, mo to yung gingon, except a man be born again of water. Okay? Unsay gingon ni Pedro,
Kaniadto, no, 1 Peter 2021, kaniadto, Sister Jovelyn Vicente, no, kaniadto ang kaluwasan pinaagi sa arka ni Noah. Karon usab ang kaluwasan pinaagi sa bautismo. Dili agig muralag example nga nagligo ka og nagtanggal sa buling sa imuhang lawas, apan ang katuyuan sa Dios obedience ang pagsunod. Mo bitaw si Ginoong Hesus nagpabautismo, unsa ingon niya kang Juan Bautista, buhata lamang kini aron sa katumanan sa kasulatan. Tungod kay principles na siya nga atong pagasundon. Now, pag-receive na nimo si Jesus as your personal Savior, mabasa nato din na sa Acts 2:38, no, nagpasilyo kasi ang bala pangalan, gipasaylo ka sa sala, gidawat nimo yung balaang espiritu. Mabasa nato ang bautismo pinaagi din na sa pagsulob kaniya, no, dinha sa Galatia 3:27, kamong tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo, nagsulob og Kristo. Mabasa nato din sa Mark 16. Okay? 16, 15, 16 padulong dito ang saad niya, iwali ang mayong balita, mutug magpabautismo maluwas. Apan ang dili pagahukman sa silot, apan kanila nga mutuo maganunot kining ilhanan. That is the privilege sa gingharian sa Dios. Okay? Makakaon og hilo, di gituyo, di ka mahiluhan, maampo ka sa mga masakiton, makakaplag kaayuhan. Okay? May speak in tongues. Ang dominion sa Dios sa imuha. Ang point nato diri igsoon, once you accept Jesus as your personal Savior, you belong to the kingdom of God. And in the kingdom of God, there is no crisis. Walay dito'y gitawag nato og kanang kagubot, no? Wala dito'y problema igsoon pag naa ka sa gingharian sa Dios. Og ang atong pagdawat kaniya, ato na nang nadawatan nga provision as a son and daughters of a king. Bilong ka sa imuhang amahan sa langit nga maong hari. O nga kung ikaw igsoon, kabahin na ni ana, you can declare the provisions of God. Nga ikaw, prinsipe, na ang mga anghel nga nagbantay ka, mo protektado ka. O nga, abot mga igsoon sa kagutmanan, dili ka mahadlok kay hari man ang imuhang amahan. O nga, di ka niya pasagdan. Hallelujah. Praise God. O nga na siya provision sa imuha. Oh, amen. Muna nga, sa dihang nagpray ta, Lord, ang ako ang must, Lord, nga gihatag nila ni Sister Norilyn, siyempre tela man to niya kuan, wala man mi Lord katong must nga itong mapalit sa mercury. Hangyo ta sa Ginoo kay siyempre siya man ang atong hari. Di kagahapon igsuon ang among atbang balay gitagaan mi isa ka box 50 ka buksulod. Amen. Naay mas dagan kayo ako. Muna nga Sister Bing, Ma'am Bing Agbonis, God really is our King. O nga di ta mabalaka unsa man ang mga problema ning kalibutan na tungod kay kita anak sa hari. Amen. So padayon ta magakalipay, musunod lang sa iyang pulong. Obedience of the word of God is very important. If you belong in the kingdom of God, you entrust your life to God through His word. Okay, because the word of a king is a law. Tama na nato na. Alright? Mobito tong si King Solomon, sa iyang giingon din na si Ecclesiastes, no, ang katapusan din ha, nga atong tuldukan eh. Wa man tay laing padulngan di ay diri. Okay? Kung dili kadlukan ng Dios og mosunod sa iyang balaod. So it's very good to entrust our life through the word of God. Tungod kay kani siya mo'y nagahatag kanatong assurance, no, nga ang ato di ay ginatipigan nga mga bahandi ining kalibutan na wala na siya padulngan igsuon. Kung dili kabalaka kahadlok mga igsuon. Matayaan, kawaton, pero kung ang atong bahandi nga ginabutang pagsalig sa Dios, pag-alagad kaniya, ang kaayuhan nga iyahang gihatag kanatong ato pong i-reflect sa uban, suga ta sa kalibutan nga nagahatag paglaom kanila nga kung musunod sila sa Dios, musalig sila sa Dios, na ang inner peace, na ang real happiness in our life. Dinha ra nato makaplagan kaniya igsoon o gawa nay lain sa Dios lang yun nga atong saligan. Mao na siya tungod kay siya nagasaad dili lang ni ining kalibutan na apan eternal life. When you obey and follow in the kingdom mindset of God, it is the eternal life nga iyahang promise sa ato. Kinabuhi nga walay katapusan. Okay? So Matthew 28:20 unsa iyang gingon, teaching them to observe all things.
whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. See? If you are belonging in the kingdom of God, okay, na-apil ka sa natudluan, karon nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, o ganing sunod na pud ka sa iyahang pulong ug iyang mensahe, di ta pasagdan, di ta biyaan sa Ginoo, naa siya pirmi nag-uban ka nato. Pag once nga gina-feed in ta sa iyang pulong, naa siya ang nai-dominion sa atong kinabuhi. Alright? Muna atong ginakuptan igsoon, muna ato ang ginatudlo, ug nga karon nga kita nakaambit ug ato na pong gitudlo. Hallelujah, di tabiyaan sa Ginoo. Muna nga ma-amaze ta na itong mga testimony. So, grabe karon, no? Natay igsuon nga drive og taxi. Kani adto dili ani kadako yang income, karon hinuon nga lockdown mas dako yang income ron. Praise God. Oh, hallelujah. Amen. Og nga kada Domingo pagka amen, pagka karon di man makaadtog Domingo. schedule naman ta. Hatod niya ang iyahang gitawag nga pasalamat sa Dios. Ginabalik niya dito sa iyaha. Amen? So, dili kita really pasagdan sa atong Ginoo. Ang uban, kung nawad-an nagpaglaom sa Dios, karon igsoon ibalik pagsalig sa iyaha. Balik pag-alagad kaniya. Muna Sister Junica Abapo, padayon day, alagad yun, salig sa Dios. Ayaw yung biya. Padayon ta pasalamat, padayon ta nga mga lagad yun sa iya, kay wala tay laing padulngan. Ang the best nga treasure nga ato ang ginaipon, no? Ang atong mga pagsimba, pagsalig, pagsunod sa pulong sa Dios, muna atong investment nga dili makawat. Og kinabuhi nga walay katapusan ang iyang gisaad kanato. Everybody say praise the Lord. Amen. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Imagine the promise of God. Amen. Bantayan ang inyong pagkinabuhi nga, okay, mahigawas kini sa pagkamahigugmaon og salapi. Og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayud mao ang nag-ingon, dili ko gayud ikaw pagakikabsan ni pagabiyaan. Wow, what a great promise nga gihatag sa atong Ginoo igsuon. Ang iyaha lang bantayan nato ang atong kaugalingon nga dili ang salapi mo'y atong buhaton nga Dios. Ang salapi gamito nato sa pagkalipay nga ang Dios maaghatag og provision ni ana, og atong ginapasalamatan siya ni ana kay siya ang source, siya ang hari, og ga-enjoy kita nga mga anak sa hari igsoon. Amen. Pero dili kana siya maoy atong kinabuhi. You see the parables of the prodigal son? Kadang gipangayo niya ang iyahang bandi. What happened? Nahurot rapod. Alright? Ang katagbawan naa sa iyang amahan. Mautuning balik siya. Okay? O gi-restore sa Dios or sa amahan niya tanan niyang privileges. So if you are right now, no, nag-depart na sa imong faith before God, balik, return. Hallelujah. Tungod kay di pa ulahi. Mo nang siya nagaingon, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Okay, so kung dili kita makontrol sa salapianon nga mga bahin, kung dili mga igsuon atong ginabatunan ang pagkakontinto ug mapasalamaton nga attitude dinha sa atong Ginoo, dili ta pagabiyaan sa Dios, di ta niya pahubsan. Mao nang ma-amaze lang ka tan-aw nimo nga, Lord, mao naman lang ning gihatod sa amo ang bugas sa katong supply sa gobyerno. Pero pag once nga malipayon ka o nagpapasalamaton ka, ma-amaze lang ka. Pagkaugma, wa pa na mahurot na, anapoy mo abot igsuon, I tell you. Praise God. Hallelujah. Di tapasagdan sa atong Ginoo. Mo na nga siya nagaingon, no, masaligon ang Ginoo mao ang akong magtatabang, dili ako mahadlok unsa may arang mabuhat kanako sa mga tao. So when we trust God, ang iyang promise sa ato ang mga igsoon, di gyud ta pasagdan. Naa ang iyang providential care sa ato.
Mao tong Matthew 6:30 unsang giingon, wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewith shall we clothe? Okay? For after all these things, do the Gentiles seek. Kaning mga sigig, pangitaw siya akong kaunon. Wala ko'y kaunon, mga tao ron. Matay na mi, gutom na kayo. Unsay ako ang sulubon, unsay akong imnon. Kani siya nga attitude, katuning walay Dios. Alright? Attitude of a person without God. Gentiles, no? For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Pag once nga bilong ka sa kingdom of God, you know that God already know and provide and prepare already your need. Physically, kung pa na nimo makita, my brethren, but spiritually, gi-prepare na sa Dios. Why? Kabalo naman siya sa imong padulngan. Hallelujah. Sa imong mind, kabalo na ang Dios. Sa imong gusto. Kabalo na ang Ginoo. Kita mo atong testimony sa usa ka victim of COVID-19. Sa dihang siya nag-suffer, mga igsoon. Wala siya yung ana nga faith sa atong Ginoo. But there is someone nga gipadala sa Dios, usa ka anghel nga iyang giisip. Kato nga tao, mga igsoon, gitawag nato nga nag cleaner, no? Galimpyo didto. Og sa dihang nakit-an siya kay di man lagi pwede masulod kay trap man siya sa COVID virus, nagpray kadtong tao dito sa iyaha, distansya lang. Og gi-establish, no, ang pangalan sa Ginoo nga iyahang saligan. Og naghatag og testimony katong tawhana that his life is dedicated to do the work of God. For in fact, for 14 years before, nabuhat siyang missionary, no? Og sa laktod nga pagkaistorya igsoon, kadto nga tawo naghatag kaniya og inspiration to establish and re-establish again his faith before God. Praise the Lord. Amen. Og sa dihang na-establish ang iyang faith, hinay-hinay nga nag-recover ang iyahang balatian. Og naglong na siya nga mukhaon, wa magid siya gana. Di ba pag hilanaton ka, di ba kanang basic lang nato man magkasakita, di ba pugson patag pakaon sa ato ang ginikana na kay orange din na kay biscuit din na kaon dong. O nya wa gyud kay gana kay pag once nga naa ka sa balatian, walay lasa, no, imong ba o di ka ganahan, no, ang imong immune system baba gina siya, bagsak na siya. So what happened? Na siya kana bang hunger of food. Gusto ko mukaon og kanang crackers, gusto ko mukaon og isa ka kan nga Coke. Ana na sa iyang mind. Inja Lord, kanang gusto ko mukaon na, pero kinsa may muhatag sa ako ang lockdown man. Kinsa mo poy ako ang pakisuyuan nga wa magani diri ang ako ang paryente, wa magani ako ang mga mahal sa kinabuhi nagbantay sa kuha. Mga nurse man ni nga wa gani ko kailaan ni sa ilaha. What happened? When his heart desires for the things. Okay? The following day, kadtong tao nga nagpray sa iya, naigidala nga bag. Gidala dito, gihatag dito sa iya, gibutang dito sa iyahang katri. So what happened? Sa dihang iyang gi-receive, pag-abri niya, ang iya mang gi-desire nga, gi-pray niya nga, katong crackers, nga gusto niyang kaunon, niya, na ay can of Coke. Dili lang kadto na pay murag katong fruits nga gipakapin dito igsoon. So paskang lipayan niya o nga didto na establish pagyud ang iyang faith sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo nasayod na sa ato ang desires. Ang iyaha lang sincerity, humility of your heart, your mind. Gusto niya katong attitude ni David, kasing-kasing og espiritu nga mahinulsulon og mapainubsanon. So gi-establish niya ang faith sa atong Ginoo. Gitubag sa Dios iyang pag-ampo. Og naka-recover siya. Og kadtong tawhana nga nag-pray sa iya, giisip niya nga anghel nga gipadala sa Dios. See? God really has a purpose in our life, my brethren. In the midst of the circumstances right now, this pandemic that conquering the whole world, ginapangita sa Dios ang imong faith. Gina-establish niya ang imong sincerity sa imong
kasing-kasing igsuon. O nga kaning tanan attitude sa usa ka hintel nga sige reklamo unsa imong kaunon, sige reklamo unsa imong imnon, sige reklamo unsa imong bistihon, sulubon. Amen. Ang gipangayo sa Dios simple lang. First, seek ye first the kingdom of God. Ang iyang gusto sa ato, unahon ang iyang gingharian. Og dili lang gingharian sa Dios, but His righteousness. We are not righteous really as a person. Ang righteousness of God. Siya sa iyang pagkasiya. Muna nga iyahang gina-clarify din sa Ephesians chapter 2 that our salvation is through the mercy of God through our faith. Grasya o kaluoy sa Dios nga kita nakakaplag sa kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo. Dili sa imong maayong binuhatan. Kay basig ipanghambog nimo, ipagarbo nimo. Alright? The pride nga mukang care sa imong life. So ang pagkamatarong sa Dios, dili atong pagkamatarong. Praise God. Grasya o kaluoy sa Dios nga giluwas kita pinaagi sa atong pagtuo kaniya. First, seek ye first the kingdom of God. Muna yung unang buhaton. Pangitaw ng gingharian sa Dios. So pagpangita sa gingharian sa Dios, amen, ang pagsulod sa iyang gingharian, kinahanglan nga atong masabtan, si Pedro may gitagaan sa susi sa gingharian. Mateo 16. Basa nato din na. Okay? And Peter preached how to enter into the kingdom of God. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Okay? So, kinahanglan dawato nato ang silyo sa pangalan sa atong Ginoo. Amen. So, once napangita na natong gingharian sa Diyos, yung pagkamatarong kaning tanan idugang lang. Ano man, naana kasulod sa gingharian eh. Sa sulod sa gingharian sa Dios, naana ang availability sa tanan. Praise God. Karon, lahi-lahi lang tagipuy-an. Maybe ang uban kutso ng higdaan, karon ang imuhang nahigdaan halimbawa kawayan lang, salug lang, no? Dili mo yung kang nindot gyutong kutson ng inana. Pero kaning iyahang gihatag kanato karon nga situation, it is just a temporary. We're just passers by of this earth. Amen? Kitang tanan, Sister Venus Salim, kitang tanan lumalabay lang ni ining kalibutana. And God promised us beyond the grave, eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Kinabuhi nga walay katapusan ang iyang gisaad. O nga dito siyang giingon, John chapter 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Amen. That where I am, there you may be also. And where I go, you know. Imagine ang promise sa Diyos. Sister Yiyi, mo nang padayon kitang nangalagad sa iya, nagasalig sa iyang mga pulong, kay kauban nato siya. Pag once nga ginafeed inta sa pulong sa Diyos, naa siya sa atua. We are the temple of God. O kakato akong gistoryahan ganina, pakighilawas, no, pagkadalo, kato mga attitude ngayon ato, wala to'y luna sa anak sa Diyos. Kay sa gingharian sa Diyos, ngano magdalo man ka nga, bilong man mong tanan sa gingharian sa Diyos. Pareho man mong tanan, ang sobra, dili masubra. Ang kulang, dili makulangan. Pag naa ka bilong sa gingharian sa Diyos. And it really works in our life right now. Because our brethren that are blessed by God, nga karon sila gitagaan og privilege nga nakatrabaho paghihapon. Amen, maskin sa ilang panimalay, no? Naa din na ilang opisina, ga-work sila. Okay, by video lang ilang mga meeting and support. All right? So they are fed in by the blessings of God. And there exists, okay? Wala nila giisip nga exist, but they cut it and converted it. Amen. Ngadto sa mga packs of food. So what na sila sobra, right? Kaya ilang gi-convert sa mga pagkaon o ilang gidala didto sa mga kaigsuunan,
nga sila pod nakulangan. So ang nakulangan kay naa siya bilong sa gingharian sa Dios, wa siya makulangi kay naay gidugang sa iyaha. Muna nga siya na satisfy. Di ba Sister Florhenson? Amen. Pero kadtong tao o anak sa Dios nga na ay sobra kay siya na pabor karon nga nagatrabaho. Praise God. Karon siya na apay work, na siya income. And they are really provided sa blessing ug pabor sa Dios. Nga dapat mo exist yun. Putang giingon ganina na nga drive nga karon mas dako hinon iyang income kaysa kaniadto sa normal nga pag-drive niya, okay, nga wala pa ning lockdown. Ngano man kay naay purpose ang Dios. Para ang iyang sobra karon gi-convert pod niya ngadto sa mga butang nga gikinahanglan ni adtong nakulangan. All right. Amen. So, hallelujah. Ang nakulangan, wa makulangi kay naa siya sa gingharian sa Dios. Unsa ang pabor pag naa ka sa gingharian sa Dios? Di ka makulangan sa atong gikinahanglan. Because God, our King, is a sustainability of all things in us nga iyang i-provide. I-satisfy. Hallelujah. And that is the promise of God. Ang tanan igdugang lang. If we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things that we need will be provided by God. Matthew 7:7. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Alright? For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knock, it shall be opened. Pangayo, taga-tagaan ka. Amen? Pangita, makakaplag ka. Okay? O nga pag manukto ka, pag-aablihan ka. Imagine that, naa ka sa, bilong ka sa gingharian. Naa ang favor. Hallelujah. Mauna nga i-sustain niya mga igsoon. Amen. Or what man is there of you, whom if his son asked bread, will he give him a stone? Kinsa mang tawhana diha kaninyo nga ang iyang anak mangayog tinapay, ang imong ihatag sa iya bato? Praise God. Or if he asked a fish, will he give him a serpent? O kung ang iyang pangayoon isda, tagaan ba dahil nimo ninunjag bitin? So kung ang iyang gipangayo, mga igsuon ka na kaayuhan ang ibalik sa Dios. That is different from the blessing of the devil. Nakita na ko itong usa ka video sa usa ka babae igsuon nga family sila of witchcraft. Ang iyang papa maoy pinaka-leaders no, sa mga tambalan. And iyahang gi-explain no, the impact of their family because of that. Every time nga ang iyang papa mag-ayo og naay balatian, ang iyang anak maoy masakit. Naay counterpart. Ang iyang giingon mo ni sa gahom sa devil naay bayad. Pag-ayohon naay puli. Ang iyahang igsuon actually namatay gyud to. No? Tungod kay naay patay nga giampuan sa iyahang papa, naayo. Sikat kayo yung papa, puyo kani nga magdambalay, patay naayo. Pero namatay ang iyahang igsuon. Naay iyang gitambalan nga naay sakit sa panit. Ang kadtong bayhana ning adto ang sakit sa panit. Nga nagsuffer siya. Grabe ang tunglo sa kinabuhi igsuon. Moto yang giingon, pag once nga witchcraft is dominating in the family, grabe ang effect sa family. From generation to the generation, next generation, apo hangtod sa apo, manalaytay igsoon ang tunglo. What is the solution? Go to God. Go to the kingdom of God. Because in the kingdom of God, there is security. Praise the Lord. Na ay protection. Silyado ta sa pangalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Ang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo nagsulob og Kristo. Sukad karon, ayaw na ako ipasamok ni bisan kinsa. Kay dala ko sa akong lawas ang marka ni Ginoong Hesus. So we hold on to that promise, mga igsoon. Pangayo, tagaan ka.
If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Okay? So, maski pag-unsa nimo kadautan, mahibalo man ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa imong anak, unsa pa kaha nga labaw ang imong amahan sa langit nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa nagapangayo kaniya. Mateo 10:29. Are not two sparrows sold for a farthing? Dili ba ang gagmayng mga langgam ginabaligya man lamang sa duha ka buok, no? Usa ka dako. Ngani walay bisan usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaluan sa atong amahan. Imagine, langgam walay value, gamay kay value. Pero tanan nga mahulog sa yuta, accounted sa atong Ginoo, kabalo siya. Unsa pa kaha ikaw ang imong buhok kaya, no? Or ang Ginoo nakaihap ni ana. Siya lang nakabalo pila ka buhok imong buhok. Okay? Praise God. So ang iyang giingon sa Matthew 10:31, busa ayaw kamo pagkahadlok. Kamo labaw pagbili kaysa daghang mga langgam. If you are belong in the kingdom of God, my brethren, there is no spirit of fear and discontent. We are well provided by God. Hallelujah. Amen. So through faith in Jesus, the Christian can be content. Kontento kita mga igsoon kung naata din na sa atong Ginoo. Amen. Philippians 4:11. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Dili nga nagmahay ako tungod sa akong kawadon, kay ako nakakaton man sa paghahago sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. So kani siya ang spirit of contentment, no? I know, ano siyang gingon? Both ang katong kadagaya mga igsoon, no? Ano siyang gingon diya? I know both to be abased and I know how to abound. Everywhere and all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So, kabalo siya magkinabuhi, no, sa kakabus, o magkamao usab siya magkinabuhi sa kadagaya. Okay, every one of us, mga igsoon, sa dihang wala pata sa atong Ginoo, amen, agita og grabe gyud ka pitos, no? Grabe og sufferings. Diba, Sister Karen, no? Kanya karon nga nangalagat ta sa Ginoo lahi ra gyud. Amen. Praise God. Ayun ni principle si Paul, no? Sa bisan unsa sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago, no? Sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog o sa pagkagutom, sa kadagaya o sa kawadon. Og siya nagaingon, mahimo ko ang tanang butang. Kinsa man ang makapalig-on kaniya. Kaniya nga nagapalig-on kanako, si Kristo. Amen. I can do all things through Christ who strengthened me. So kaya natong buhaton ng tanan tungod kay si Kristo ang atong hari, kauban nato nan kumpiyansa kita. Munang si Paul naging be mind of Christ. Nevertheless I live, not I, but Christ liveth in me. So if you are belong in the kingdom of God, you entrusted your life to Jesus. O nga nasayod kita mga igsoon nga diin na siya, no, mao'y nagakontrol sa tanan. Hallelujah. Amen. So once you give your life to the Lord, nasayod kita mga igsoon nga ang contentment mo'y naga-empower kanato sa matag situation o nga si Paul mga igsoon maskin pa man og siya binilanggo, no, kapila siya na priso o nga iyang ginaisip mga igsoon ang mga sufferings tungod kinasayod siya nga kanang tanan kadaugan kang Kristo. For to me to live is Christ and to die is gain. Wala sa Philippians 1:12 siya naingon, but I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. So ang katong point niya, ang iyang purpose, no, nga ato dapat masayran igsoon, ang tumong nga mao pud sa ato atong i-reflect. Unsa ni atong ginabuhat? Kinsa may atong
ginatagaan og rason sa atong pagpamuhat. Alright? Sa atong kinabuhi. Matong gibalik sa inyong question, who are you? Who am I? Who made me? Asa ko padulong? Unsay akong purpose? Kana nga mga question, mga igsoon nga dapat matubag sa usa ka anak sa Dios. Praise God. Og nga siya padayon mga igsoon nga nagahatag og emphasis niini. But ako nga inyong masayran mga igsoon nga nahitabo karon kanako nakaalagad hinuon sa pagpauswag sa maayong balita. Maski pa magnaa siya sa prisuhan, iyahang ginabutang ang positive side. Amen nga na ako dire mas damor hinuon nga makasangyaw ko dinhi sa mga piniriso. Okay? Nga tungod ni ana nahibaluan na sa tanang kasundaluhan nga bantay sa pretoryo o sa tanang uban pa nga ako karon na bilanggo di ay tungod kang Kristo. Nahibaw-an ay noon sa mga gwardya nga ako na bilanggo tungod sa akong gialagan nga Dios. So, see? Ang iyang purpose is sa atong Ginoo. Dili siyang kaugalingon. Okay? O kadaghanan sa mga igsoon na himong masaligon sa Ginoo tungod sa akong pagkabinilanggo og misamot pa sa pagkamaisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. So nabuhat siyang kalig-on sa uban, pagtuo. Muna nga ato ga-level up ta sa atong faith. Di tang pabilin nga immature no sa atong pag-alagad. Kay moabot ang time nga kita na pud ang kalig-on sa uban nga nagasunod kanato. So, ang atong pag-alagad sa Dios by entrusting our life to God, we give our faith, we give our trust sa atong Ginoo. That what happened, iyahang control ang tanan. Munang naay time nga down ta sa ato ang deepest moment of life, but still we can laugh, still we can pray, still we can smile because we trust our life to God. Atong gisalig sa iyaha, atong gi-entrust sa iyaha. Okay? So, kana siya nga principles is contentment, na ang atong pagkakontinto sa dominion sa Dios atong kinabuhi ug nasayod kita nga di gyud kita pasagdan. Alright? Mao na nga kaganina dito ko ila ni Brother Jojo Ambat. Praise the Lord. Gidala na ko tong blessing nga gihatag ni Ate Juliet Bacos. Amen. Og sila paskalipaya tungod kay ginasustain sa atong Ginoo ang ilang need. Amen. O nga makita nato mga igsoon nga padayon nga nagahatag og gitawag nato nga providence ang ato ang Ginoo sa mga butang nga atong gikinahanglan tungod kay kita padayon nga nagasalig kaniya, di ba Sister Flor? Maskin pa man og wala nakaabot tong hinabang sa gobyerno tungod kay alagad ta sa Dios, alagad ta sa Dios, anak ta sa atong Ginoo na ay providence nga iyang ihatag, i-supply nga di ta pasagdan. And everybody say praise the Lord. Amen. Okay? So, if anyone realize how blessed he was, muna si Pablo nga atong panag-ingnan. Tungod kay siya nag-serve sa atong Ginoo o nga ginusupply ang tanan niyang gikinahanglan. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ingon niya sa Philippians 4:19. Ang atong Ginoo nagahatag og providence. Iyahang ginasupply ang atong tanan gikinahanglan. 2 Timothy 4:18. And the Lord shall deliver me from the every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Okay, so kita gina-preserve ngadto sa langit nun nga gingharian sa atong Ginoo. Ngaway atong laing tumong tinguha, Brother Lloyd Sua, kun dili nga makasulod sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Kanang kinabuhi nga walay katapusan. Karon naata silyado ta sa iyang pangalan, naata sa iyang gingharian nagalakaw ta, pero dili pa ni mao. Tungod kay naapata ni ining kalibutana, okay? Ang ato ang paglaom mga igsoon, ang pag-restore sa new kingdom, okay, sa bag-ong gingharian sa Dios, nga didto wala nay kangit-ngit, wala nay paghilak, wala nay kagutom, wala nay kauhaw. Ang atong pagalaktan, bulawan, igsoon, ang atong paghigdaan dito. Praise God, di mo ma-imagine unsa kanindot. Amen. Wa nay kagutom. Amen. Wa nay kabalaka. Mo nay atong ginalantaw. Mo nay ato ang ginahatagan og dakong pagtagad sa atong pagalagad. So all the world, nagapuyo kita niining duha ka balay. Okay? Naay balay nga kontento, naapoy balay nga dili kontento. Asa man ka igsoon.
Ikaw ang mamili because we have the power of choice. Pero kung gusto nimo sa panimalay nga kontento na ang Dios, provided ta niya. Kung naa ka dito sa usa ka balay nga dili ka kontento, tungod kay wala dito ang Dios. Amen. Mo na siya nga mamili ka. Praise God. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan si Joshua mga igsoon. Okay? A contentment learned and enjoyed through his relationship with God through Christ. So ang ato ang relasyon sa Dios, may maghatag ka nato mga igsoon og kumpiyansa nga diin kita mga igsoon kontento ni ana. He encourages us to follow, no, sa iyahang example. If we desire to have the same relationship with God, no, sa gingon sa Philippians 4:9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Unsa inyuhang nakatunan kanako, unsa inyuhang nadawat, unsa inyong nadunggan kanako, unsa inyong nakita kanako, buhata. Panag-ingnan, example, no. Tungod kay ang grasya o kaluoy sa Dios naa sa imuhang kinabuhi igsoon. I-provide sa Dios, tagaan kaniya og providence ni ana o gabisan pa man kalipay. So to learn of His ways, Christ, which He taught in every church, kani siya mga igsoon ato ang panag-ingnan. Siya nag-ingon sa 1 Corinthians 4:16, wherefore I beseech you, be ye followers of me. Okay? For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. So atong karon atong ginasabwag ang pagsalig sa Dios, asa man kang dapit igsoon, connect sa atong Ginoo pinagi sa iyang pulong og makakaplag ka Ginoo igsoon og gitawag nato nga access sa gingharian sa Dios og makakaplag ka og contentment tungod kay ang Ginoo magasupply sa atong tanang gikinahanglan. Og nga pinaagi ni ana mga igsoon, padayon kita no nga maga-overcome ni anang discontent og nga daghan pang mga tawo nga ato ang sabwagan sa pulong sa Ginoo nga maka-overcome pud sa spirit of discontent o nga mabuhat nga inspirasyon ang ato ang panag-ingnan si Paul o nya karon ikaw igsoon gamiton sa atong Ginoo o nga padayon nga atong gina-establish. Galatians 2:20, spirit, no, principles of the spirit nga ato ang panag-ingnan. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So my brethren, praise God, kung si Kristo na may kinabuhi kanimo ng real contentment o nga mapasalamaton ka nga ang Dios dili ka pasagdan, i-supply niya ang imong needs o nga dili kita pagabiyaan sa Dios, pagaubanan kita hangtod sa katapusan. Alagad balik kaniya, mawalang espiritu sa discontentment o nga mupadayon siya maga-empower ka nato o makakaplag kita mga igsoon o contentment sa pag-alagad sa Dios, musulod ang kalipay, kalinaw, pagtuo, pagpaubos, pagpugong mga igsoon, espiritu. Hallelujah, manifestation of the Spirit of God, ang bunga ni ana nga ato ang madawatan. So karon mga igsoon, amen, atong i-pray nga kaninga spirit mga igsoon sa discontentment nga diin walay katungod no sa ato ang kinabuhi og nga mabuhat usab ikaw nga instrumento karon ni anang mga higala nimo sa nimong pa-i-share kani nga makakaplag usab sila mga igsoon og kapahulayan og kadaogan sa atong Ginoo. Praise God. We will pray. Hallelujah. Dalaygon ka Lord nining matahong nga kagabhion. We know God that you will continue to make a way in our life. Lord Jesus, continue to empower us with your words. Continue to bless every hearers of your words tonight.
Continue to bless them and empower them. Even the spirit of discontent, Lord God, nga walay authority nga modominar sa among kinabuhi. But then, Lord God, ang amo ang pagsalig diha kanimo, that you are a God of sustainability, o nga di nimo kami pasagdan, pagabiyaan, isip ikaw ang hari sa among kinabuhi. Naata ng providence, Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Padayon ka magapanalangin sa tanan, even the leaders throughout the world. Sa among presidente, President Rudy Roa Duterte, padayon ikaw ginumaga-empower kaniya, magahatag kaniyag heavenly wisdom and understanding. Even, Lord God, to the local mayors and governors sa tanang dapit, Lord, bisan pa man diri sa Davao, padayon ka Ginoo magalig-on, maga-empower. Salamat, Lord, sa kadaugan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Bisan pa man, Lord God, sa mga frontliners, we continue to pray that you will give them the providence, the protection, the divine protection, hallelujah, sa ilang kinabuhi. Continue to restore the strength. Bisan pa man, Ginoo, ang imuhang padayon nga mga paghatag o protection uban sa mga anghel nga imong gi-assign. Ikaw, Lord God, magapataliwala. O ang mga kaigsuunan o mga tao, Ginoo, nga na-affected na or infected na ni ining pandemic, Lord God, COVID-19 virus. We pray, God, that they will recover. Ang mababuhat ka testimony ang ilang life, Lord God, sa kayuhan, sa din sila nagasandig, nagabalik, pag-alagad, pagtuod ya kanimo, Ginoo. Ipadayag ang imong milagro by the authority of your words in the name of the Lord Jesus Christ. Say with your precious blood. Okay, even, Lord God, among ginapray, sa tanan ng mga tao karon nga nagayukbo, nagabalik na kanimo, Amahan. Ngayo kami pabor, Amahan. Natuldo ka na kini nga virus nga wala na kagahom sa among lawas. Pinaagi sa pagtupag salig kanimo in the name of Jesus. Even, Lord God, told the ministers, evangelists, missionaries throughout the world that spreading the good news nga nagalig-on mga igsoon sa mga pulong nimo, Ginoo, sa mga tao nga ginasabwagan niining mga dawat, Amahan, makakaplag o kapahulayan. Even, Lord God, we acknowledge that we are frontliners in the Spirit. Padayon ka, Ginoo, magagamit sa matag usa sa tanan nga spread sa imuhang pulong, nagato sa usalamang ka Dios. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, continue, Lord, to seal all the promises. In the name of Jesus. Lord God, we claim the victory. Bisan pa man, Lord God, recovery sa mga kaigsuunan nga nasa panimalay sa ilang balatian. In Jesus' name. Amen and amen. My brethren, thank you for watching. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Amen. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. We love you in the love of the Lord. To God be the glory. Amen and amen.